Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good evening po muli sa ating lahat. Good evening kung ang iba ay nananahalian. Good lunch. Have a good lunch. Sa atin po, sa umaga, good morning. At tayo po ay narito muli sa ating midweek Bible study na Ancona, and ito po ay para sa lahat. Ang salita ng Diyos, freely receive, freely give. And so tayo po ay sama-sama tayo mag-aaral ng salita ng Diyos muli, and gusto ko kayong dalhin sa aklat ni Timothy, yung especially verse 12, that doon ng na sabi ng Panginoon dito ay fight a good fight of faith. Doon po tayo tutungo ngayong gabi, and para po tayo ay kumain na ng salita ng Diyos, ay didiretso na tayo sa salita ng Diyos. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Timoteo chapter 6, 1 Timothy chapter 6, 6 to 12. At kung sumunod na lang po kayo sa akin, and then we will pray, and hoping and praying na ang Diyos ay gumalaw sa ating kalagitnaan, ma-encourage tayo, mapalakas tayo ng salita ng Diyos. I believe na truly na we cannot live in this world without the Word of God. Ako personally ay hindi ko po kayang mamuhay sa mundong ito nang wala ang salita ng Diyos, wala ang guidance ng Panginoon, wala ang Espiritu ng Diyos, walang nag-i-encourage sa akin. And so, I believe na sa bawat araw, kung kailangan natin maligo araw-araw para tayo to stay fresh, kailangan natin mag-toothbrush to stay fresh, ay ganun din ako naniniwala, sapagkat ang buhay na sa mundo is not easy. And so we need to be ready. We need to clothe ourselves with right tools, with right armor sa ating buhay. And kaya tayo po ay araw-araw tayo ay kailangan kumain ng salita ng Diyos, especially ngayon po ay sama-sama tayo. Okay, 1 Timothy chapter 6, 6 to 12. Bagaman the whole chapter ng Timothy, but I will focus only on 6:12, and then later meron ako sa verse 17. Sabi po rito sa verse 6 ay, now godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Having food and clothing, with this we shall be content. Dapat tayo daw po ay magsaya na. Kung tayo ay merong pananamit at meron tayong kinakain, magsaya na daw po tayo. And but those who desire to be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. And verse 11, but you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. In verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Salamat po, O Diyos, sa aming pag-aaral muli ng iyong salita. I believe, Lord, na ang iyong salita ay buhay, who can speak to us, who can encourage us, Lord God. Tunay, Panginoon, na kailangan namin ang iyong salita, Panginoon, bilang maging kalakasan namin, Panginoon. Hindi namin kayang unawain na nangyayari sa mundo, Panginoon, ibig sa aming mga personal na buhay, Panginoon. And we need direction, we need encouragement, Lord God. We need to have the right mindset, the right spirituality, Panginoon, sa aming mga buhay. And so, Lord, it is only your word that will give all these things, O God. And so, Lord, we invite your Holy Spirit to come and speak to us, and through your servant, for your glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, muli po ay good evening sa ating lahat. And kinuha ko po yung title dito sa verse 12. Sabi po dito sa verse 12 ay, fight the good fight of faith.
And so, ang title ko po ngayong gabi is, I believe in-encourage ni Apostle Paul si Timothy sapagkat hindi madali ang buhay dito sa mundo, false doctrine, lahat ng mga heresy or many things. And so, in-encourage ni Apostle Paul si Timoteo na batang pastor ay pastor ng Ephesians, I encourage to fight a good fight of faith. And I entitled my sermon or my teaching ngayon pong gabi ay Life is a Fight. I believe life is a fight. Sa gulo ng buhay natin, especially sa nangyari sa mundo ngayon, and if you are not a fighter, you cannot cope up with life. Hindi natin kayang harapin ang buhay kapag wala tayong espiritu ng as a fighter. Sapagkat na napakagulo ng buhay, we need to be a fighter spiritually. Kasi ang buhay po natin, sabi nga ang buhay natin is a tripartite being. We are a spirit with a soul living in the body. And ang real life natin is spiritual. Ang puso natin, ang espiritu natin, our spirit is eternal, our soul is eternal, but our body is only temporal. And so kailangan po nating pakainin lahat ng ito, ng salita ng Diyos, ng mga bagay na bibigay sa atin ng kalakasan or direction ng buhay natin, sapagkat if we are so weak spiritually, we cannot move on. It's impossible to have a successful life. Maybe yung iba ay they are not spiritual, they don't believe in God, and they are only financially successful, and then they are rich and they are wealthy. Para bang they think na kaya nilang harapin ang buhay because of their wealth, because of their riches. But life is unpredictable. Kung ano nangyari ngayon is if they are not spiritual, they will be broke or broken sa kanilang mga buhay. Hindi nila kayang harapin. And so marami itinuturo ang Panginoon in this pandemic, in this quarantine sa buhay natin patuloy. I believe that there is a lot of lessons. Kaya naman hindi na matapos ang mga lessons nito regarding sa nangyayari sa ating mga buhay. We need to connect our life in the situation para maunawaan natin yung mga dapat natin gawin. I believe a lot of pastors, a lot of teachers have many teachings they receive from God. And sa ngayon pong gabi sa akin, ang inilagay ng Panginoon sa akin ay itong parting ito. Marahil yung ibang itinuturo, praise God. And ang Diyos ay maraming bagay na itinuturo sa atin. And kagaya po ng sinasabi ko kanina, kung kailangan natin maging strong spiritually and then mentally, sapagkat if you are only strong mentally and maybe financially, and then dumating ang bagay na ito, and then maybe kaya yung iba is hindi sila na makamove on sa kanilang mga buhay, and then hindi nila alam mga harapin. Akala nila is money is enough, wealth is enough, a big house is enough, or that's kind of success is enough. But life continues. Life is a lifetime battle. I believe it is a lifetime battle, and patuloy tayo makikipagbaka sa buhay natin habang tayo nabubuhay. Sabi nga, kahit anong gawin natin sa buong buhay natin, the best thing na gawin natin sa buhay natin, paki-open. Kahit anong gawin natin sa buhay natin is life is unpredictable. Hindi natin talaga mauhuluan. Paulit-ulit kong sinasabi yan because meron din sinabi sa quotations na sabi ay let's all hope for the best, but let's all be ready for the worst. Ulitin ko na lahat tayo, we are all hoping for the best, but we are not expecting, but let's be ready for the worst na pwede mangyari sa buhay natin, sapagkat hindi natin mahuhulaan ang buhay natin. And so sapagkat ang mga buhay natin is lots of ups and downs. Minsan ay tayo nasa taas, minsan tayo nasa baba, and then life continues anyway. Kailangan natin matutunan harapin ang buhay natin spiritually, psychologically, mentally, relationally,
physically, financially, in everything. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang buhay natin on those areas of life, sapagkat ito mismo po ang ating mga buhay. And may mga tao na nakakaranas na ng mga how they cope up with their life, na sila ay naging matagumpay sa kanilang mga buhay. And I believe we can learn from them. We can learn from every one of us, and even sa buhay ng the prodigal son, ito ay maybe I can share na ito ay kailangan niya, or kailangan sa punto ng buhay na yon ay ang ilan sa atin nakaranas like a prodigal son, like a prodigal daughter, na lumayo sa magulang, and then nagliwaliw hanggang sa naubos ang lahat, and then hanggang sa nakita niya hindi pala yun talaga ang kailangan niya. It's not the money, it is not the pleasure of this world, not the sex, not the gambling, not the luxury of this world can offer. Hindi pala yun talaga ang tunay na kailangan. Kailangan pa talaga natin ay talaga yung relasyon natin sa ating Ama, sa ating pamilya, o sa ating Diyos Ama, sa ating pamilya. That is where the real riches come from. And so sa panahon na ito ay nung siya, sabi niya is pwedeng isipin niya nung siya ay bumagsak sa buhay, pwede niyang maisip na okay, ganito na ako, mahihiya ako na bumalik sa aking tahanan, sa aking tatay because of what I did. And pero he decided, siya natauhan, hindi, babalik ako kahit ako ay magmukha ng kawawa, maging alila na lang ako, ay babalik ako sa aking tatay. He decided na bumalik siya, hindi niya inalintana yung kanyang emosyon, kung ano sasabihin ng tao, kung ano sasabihin ng magulang niya or ng kapatid niya, kundi he decided to go back to his father. And merong akong lesson na natutunan dito na sa ating mga buhay, there are moments, sometimes, alin ba talaga mahalaga? Emotion or decision or spiritual? There are times, may kanya-kanyang moment yan na i-apply natin. I believe na ang doon sa binigay sa akin ng Panginoon, na doon sa lalaki ito, sa prodigal son, that there are times that our decision is greater than our emotion. So we need to decide on things. Kahit ano man sabihin ng mga tao, maybe may hiya ka, pero sometimes you need to decide that your decision is greater than your emotion. Your decision is more important than your decision or than our decision. Kailangan natin sometimes na may apply yan sa buhay natin. And kailangan natin makita na yung mayroon pa ring plano ang Panginoon sa ating mga buhay, kahit ano na ang marami nang nangyari sa buhay natin. More or less, this is parang may some connection sa topic ko last Sunday, that success and failure is predictable. Nasa sa ating gagawin kung paano tayo magiging successful sa buhay natin, kung paano matutupad yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. And like sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11, I know I have the plan for you, a plan to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. And I believe kahit may plano ang Diyos, still we need to fight for it. You need to grow in it para natin maranasan ang plano ng Diyos. And this prodigal son fight for his what he believed, what he kung ano yung kanyang yung instinct na meron siya sa kanyang puso, na siguro tatanggapin pa ako na aking tatay. Sa atin din, babalik na tayo na minsan talaga nakakaranas tayo ng ng mga pagkakamali sa buhay na decision natin. But still, kung alam natin na may plano ang Diyos sa buhay natin, we need to fight for it. Life is a fight. And minsan nakakamali tayo. Lahat tayo, walang excuse. I believe, kahit ako sa buhay ko, kung ako siguro ay hindi ko pinaglaban ang buhay ko, hindi ko pinaglaban our marriage, our family, my life, my future, my destiny. I believe ang buhay ko rin is a failure now. Wala na rin saysay ang buhay ko, but I decided to fight for my faith, fight a good fight of faith. And I believe may kanya-kanya tayong mga buhay na nararanasan, na kailangan natin ipaglaban ang ating buhay.
And sabi ni T.D. Jakes is, you cannot be yourself without a fight. You cannot be yourself without a fight. Kailangan mo ipaglaban kung sino ka, kung sino yung, kung ano yung tawag ng Diyos sa iyong buhay. Kasi Satan is just around the corner. Lagi siyang nandyan to kill, to steal, and to destroy us. To kill our dreams, our goals, our visions. Andyan lahat si Satan para wasakan ang lahat na ito. And if we are not clothed with the right armor, with the right spirituality, with the right mentality, we are not strong, ay pwede tayong mag-give up. And especially yung iba napilayan, nagkasakit, but yung iba nga wala ng kamay, wala ng paa still, but they are strong spiritually and psychologically, and they became successful in their career, in their life, in their calling. And so I believe kailangan natin, kung may gift man ang binigay ang Diyos sa ating mga buhay, kailangan pa rin natin i-cultivate ang lahat na yun. Kailangan natin hukayin. And Paul reminded Timothy sa buhay ni Timothy as a young man to stir up the gift of God. Kailangan ding halukayin, kailangan i-cultivate yung gift na mayroon tayo. Hindi basta-basta tayo ay gagawin ng Panginoon na successful without doing anything. Kailangan natin gumalaw, work out your salvation, ang sabi ng salita ng Diyos. So, meditate on the Word. So, be strong, be courageous, be careful. Lahat ng yan ay kailangan natin para tayo ay maging successful sa buhay natin. Si Apostle Paul nakaranas din ng mga life battle sa kanyang buhay, even sa kanya, in the Romans 7, meron siya, kung hindi siya nakikipaglaban, meron siyang sabi sa Romans 7 na, meron akong gustong gawin pero hindi ko magawa. Meron naman ayaw kong gawin, yun naman ang ginagawa ko. So, life is a battle. Hambat na dito pa tayo sa lupang ito in our this nature is life is a lifetime battle. Kung sino ang susundin natin, the Spirit of God within us or ourselves. So we need to make a battle continually every morning, every day. So, sa bawat araw na ipinibigay sa atin ng Panginoon, the temptation is there. Kung hindi tayo ay lalaban, makikipaglaban with the right sword of the Spirit, tayo ay matatalo ng kaaway. And so, tayo ay in-encourage ni Apostle Paul sa ating mga buhay. Bagaman God has a plan and planted everything na meron sa nakita ang Diyos sa atin, at bago pa tayo likhain ng Panginoon, God already planned and planted something great in our hearts, in our minds, bago pa tayo lumabas dito sa mundo. And kahit nga doon sa pinag-uusapan namin, kahit kanina, as some illustrations, even tayo, bago tayo nilikha ng Diyos, bago tayo, you imagine, ito ay in science, in how we are created by God, there are millions of sperm cells na nakikipag-battle doon sa egg cell ng babae. And then, tayo yung nanalo. Doon pa lang sa sinapupunan natin ay tayo ay nanalo na. So, something great, there is something in us na kailangan natin makita yun, na kailangan natin makultivate. At gusto ng Panginoon na makita yun hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon. And meron tayong dapat gawin na para natin makita yun, na we need to move on, we need to fight for our life. And ito nakita ko sa verse 11. Ang sabi dito sa verse 11, actually ang tatlong bagay lang po sasabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo, verse 11 and 12. Ito po ay nasa New King James, tatlong F. Kalimitan po I preach or I teach, ang tawag po dito alliterated sermon, yung tatlong F, tatlong M, tatlong P, tatlong S, tatlong D, or 3G, something like that. And para po madali nating matandaan yung ating mensahe na ating pinag-aaralan. And sabi po dito sa verse 11, para tayo ay managumpay sa buhay natin, that life is a fight. And sabi dito ay, but you, sapagkat andun lahat ang mga temptations, hindi man tayo po focus doon sa godliness with contentment is a great gain.
ay na-share ko na po ito maybe some time ago, and but po focus po tayo dito that life is a fight. Verse 11, but you, O man of God, flee these things and pursue righteousness and then godliness and so on. Pero dun muna po tayo sa flee these things. Alin po yung flee these things? And number one is flee from sin. Para ito po yung battle na kailangan nating paglabanan sa buhay natin. Kasi andyan lang ang kasalanan, andyan lang ang temptation para tayo wasakin. Satan came to kill, steal, and to destroy us. Our life, our future, our marriage, our family, our church, our community, in the whole world. The God of this world, it has blinded the mind of the unbelievers. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, especially, they are so blinded, they are so broken, and kaya sila ay larawan ng mga walang direksyon sa buhay. And salamat sa Panginoon na tayo ay binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Our life is started in God. It's so impossible to live in this world without Jesus Christ as our Lord and Savior. It's so impossible to live in this world without Christ, without Jesus. Sabi ng Panginoon, John 14 says, I am the way, the truth, and the life. You cannot live without Christ. Kung tayo ay naghahanap ng buhay, life is in Christ. And so, tinuturuan din naman tayo ng Panginoon kung paano tayo mabuhay dito sa mundong ito, to live a victorious life. And sabi sa verse 9 and 10, sabi dito, alin dito yung sinasabi dito, number 1, flee from sin. Alin yung sinasabi dito sa verse 11, sabi dito ay yung flee these things, sabi ng verse 9 and 10, but those who desire to be rich fall into temptation and the snare, into many foolish and harmful lusts, which drawn men into destruction. Marami ang mga tao na gustong magpayaman, ay sila ay na-drawn, sila ay nadala sa marami mga pagkawasak ng buhay. Sapagkat hindi masama ang pera as long as ito ay mga secondary na lang sa buhay natin. The money must be our servant. Not we are the servant of the money. And yun po ang binabalaan ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesians kay Timoteo, and then the whole world para sa ating lahat. Sapagkat ito po ang lahat ng cause kung bakit ang mga tao ay nawawasak. Maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay just because of money. And their priority is not God. Their priority is not their relationship as husband and wife. Their priority is not their children. Or maybe ang priority nila is business. Or ang kanilang ari-arian. But not God. But not their marriage. But not an intimate relationship. And that's why napakarami sa buong mundo ngayon na supposed to be magkakasama pa. Supposed to be hindi pa sila divorced, but just because they did not prioritize their lives, nawasa kanilang mga buhay. Maybe marami mga tao just because of money nagpatayan ng mga tao. Can you imagine na supposed to be ang mundo ngayon ay mas marami pa sanang tao sa buong mundo, but just because of greediness, just because ng ang pera ang naging una sa kanila, nagpatayan ng mga magkakapatid. Even sa just dahil lang sa mga inheritance, they fight against each other. They fight a wrong fight. Sabi dito, fight a good fight of faith, but they fight the wrong fight. They fight their brothers, they fight their own family, which supposed to be, they are their treasure, they are their friends, they are their brothers and sisters. And just because napakaraming tao sa mundo na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi pupunta sa gawain, and that's why their life are destroyed. Bata pa lang, nagpatayan na, and then ito ang buhay. Sabi ng salita ng Diyos, kaya ang sabi ng salita ng Diyos, flee from these things, flee from the love of money, sapagkat it is the root of all kinds of evil. For sabi dito sa verse 10, which some have strayed from faith, supposed to be sila ay mananampalataya, na wala, sabi dito,
straight from faith, naligaw sa pananampalataya. Na sila ay, ang sinasabi dito, sila ay mananampalataya. Kung maalala natin something like the parable of the seed, ay yung mga una ay nanampalataya, they are enjoying in the presence of God, but because of riches in the world, sila ay lumayo sa pananampalataya sa Diyos. At ganun din po ang nangyayari dito. Sa panahon ni Timothy and Paul, sa panahon na sila nag-uusap, maraming nawala sa pananampalataya because of greediness. And so sabi dito ay, and pierced themselves through with many sorrows. Ang sabi sa NIV naman ay many griefs. And maraming kapighatian ang nakalilang naranasan. So, in-encourage tayo ng Panginoon that life is a fight, and para tayo ay managumpay sa buhay natin, we need to flee from sin. Hindi natin kailangan puntahan, hindi natin kailangan labanan. Ang sabi dito ay, flee from sin. Sabi dito ng salita na, ilayo mo kami sa tukso. Ito nga sabi ng mga ito ang sabi sa Matthew chapter 6, this is how you pray. And kailangan natin lumayo sa tukso. Hindi natin kailangan i-test ang our faith, na kailangan natin puntahan yung tuksuhan para natin masabi na tayo ay malakas, I can do it. No. You cannot do that. We cannot do that. Yung sabi na nga, may illustration na, dapat yung pinakamalayo sa temptation yung gagawin natin. May isa pong mayaman na siya ay naghahanap ng the best driver na magkakaroon siya sapagkat yung pumbahin nila ay nasa tuktok at nagpatayo po siya ng isang bahay doon sa taas. And then just because yung kanyang dadaanan is not an easy road, sapagkat ito po ay it is a dangerous road, sapagkat mayroon pong mga parte doon na kailangan mo maging maingat sa pagdadrive, at sapagkat pag magkamali ka lang ng konti, pwede nang mahulog yung sasakyan sa bangin. And so, kumuha siya ng tatlong driver na itines niya, and then, so yung una nagpasikat. Ang ginawa nung una ay, pumunta siya, nung malapit na sa dangerous road, ang ginawa niya, yung pinakamalapit doon sa danger zone, na alam niya na safe pa rin, inabot niya, idinrive niya yung sasakyan hanggang sa iniliban niya, medyo malayo na sa dito ng konti, para maipakita doon sa mayaman na kaya niyang i-handle that situation hanggang sa nadala at naibalik ng safe. Ang padalwa, ang ginawa ng padalwa ay mas malayo pa doon sa kumbaga mas malayo pa doon sa safe zone. Punta siya doon sa mas malapit pa sa bangin, mas malapit na mahulog, na kanyang i-handle kahit ganun ang situation. Sa madalit sabi, nakarating sa taas at nakabalik yung pangalawa. Yung patatlo, anong ginawa niya? Ang ginawa niya, kakaiba sa ginawa noong una at ng pangalawa. Ang ginawa ng pangatlo ay, yung pinakamalayo sa danger zone, yun ang ginawa niya. Dito siya gumilid sa cliff, at yung pinakamalayo sa danger zone ang kinuha niya, inihatid niya yung mayaman at ibinalik. Guess what? Kung sino ang kinuha? Alam niyo na kung sino ang kinuha ng mayaman. Ang pinakamagaling sa kanya, yung hindi siya, pag siya i-drive, yung hindi niya kailangang matakot he is feel safe. He can sleep, mentally feel safe, physically feel safe. At ito yung kinuha niya. Kung bakit po binanggit yun sabi po dito yung point 1 is flee from sin. We need to also flee from danger. We need to flee from a danger zone. Kung sa tukso, kailangan po natin na pinakamalayo din tayo sa tukso. Kung gusto natin maging matagumpay ang buhay natin, kung gusto natin matupad ang plano ng Diyos sa buhay natin, kailangan po natin lumayo sa pinakamalayong lugar kung saan malayo din ang kasalanan. Number 2. Ang sabi po dito sa number 2, doon pa rin sa verse 11, kung kanina flee from sin, ang sabi dito sa verse 11 pa rin, ang sabi dito ay pursue. Ang sabi sa King James naman is follow
after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Ang sabi dito ay kung kanina ay flee, number 2 is follow after God. Kailangan po nating sumunod, hanapin, habulin ang Diyos para po tayo managumpay sa buhay natin, because life is a fight, but we need to have the right sword, the right instrument para tayo managumpay sa buhay natin, sapagkat kung hindi natin mararanasan itong mga bagay na ito, para tayo ay magkaroon, kung basta sa isang masarap na pagkain, kailangan mo timplahan siya ng magaganda at tamang ingredients para sumarap ang pagkain. Ganon din sa buhay natin, para po tayo ay managumpay in our battle. Life is a fight. Sabi dito ay pursue righteousness. Para din ito sa spiritual warfare. Kailangan po natin sa Ephesians 6:10-18, andun din po, nakalagay din yun. Pero ang sabi dito ay, pursue righteousness, follow after God. So follow righteousness, follow godliness, follow faith, follow love, follow patience, and follow gentleness. Itong mga bagay na ito is all of these ingredients. Kung ito ay mararanasan natin, i-apply natin ang katwiran ng Panginoon, ang kabala ng Diyos, ang pag-ibig, especially ang pag-ibig. Sabi ko dati, we need to have unconditional love in this world, sapagkat kung meron lang tayong just a normal love without unconditional love, still we cannot live joyfully, happily in this world, kasi darating at masasaktan tayo. Life is a fight against anger or hatred. Life is a fight against failures, against mistakes, against our future, our dreams, lahat ng yan. And so, napakahalaga ito po na matutunan natin para maging ingredients ng buhay natin, para tayo managumpay sa battle ng buhay. Kahit sa yung sinabi dito, yung love na sinasabi ko kanina, is sabi nga is forgiveness. Ano sabi ko rito? May sinulat po ako rito that forgiveness is what? Is the complete and final answer for revenge. Forgiveness is the final answer for revenge, and a complete answer for revenge. So, napakahalaga po na ito ay may apply natin sa buhay natin. Kalimutan na natin yung mga old life natin. Kalimutan na natin yung jealousy. Kalimutan natin yung envy. Kalimutan na natin yung mga galit. Kalimutan natin yung division. Kalimutan na natin yung comparison. Kailangan na po natin mabuhay ayon sa naisin at kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi din sa verse 17 part B, hindi lang sa put God, righteousness, godliness, faith, and so especially faith. So lahat ito mahalaga na i-apply natin. Kailangan po natin na tumatag sa pananampalataya natin. The patience, lahat ito ay madaling basahin pero mahirap i-apply. And ganun din ang patience. And sabi din dito sa verse 17 ay kung binalaan sila, command those who are rich in this present age not to be healthy, and then sabi dito, nor trust in uncertain riches or uncertainty of wealth. Ang sabi sa NIV, in wealth which is so uncertain, ang sabi ng salita ng Diyos. Ang sabi naman sa NLT, don't trust money which is so unreliable. Especially now, ang dami na sa ating mga kapaligiran, sa baba ng bahay natin, kung saan kaliwat kanan, marami mga nagsara ng negosyo because of our situation of this COVID-19. Marami mga tao na nakala nila they can rely on their money, on their wealth. Ang pagkakaiba nga ng riches is mayaman ka na, pero kailangan mo pa rin magtrabaho. Pero when you are wealthy, ang sabi ni Robert Kiyosaki is even kahit hindi ka na magtrabaho, kaya ka nang pakainin ng pera mo. Pwede ka nang matulog hanggang sa kaapu-apuhan mo. Buhay ka na rin. And that's wealthy. That's the difference of wealthy and riches. Ang isang taong mayaman at saka isang taong wealthy. So but still, money is unreliable. You cannot experience the real joy of life with only the wealth that you have. Sabi nga the poorest person in the world
is a person whose money is his wealth. Siya daw ang pinakamahirap sa buong mundo. The poorest person in the world is a person whose wealth is his money, not the friends, not his family. And so mahirap pa rin, kawawa pa rin ang mga mayayaman. And so kailangan natin to fight a good fight of faith. Number 1 is to flee from sin. Number 2 is follow after God, follow the ways of the Lord. Kung sinasabi nga ni David, minsan kasi ang hirap naman talaga ang buhay, hindi naman talaga madali ang buhay eh. And sabi ni David is my soul, I think Psalm 63 verse 8, my soul follows hard after thee. Early in the morning, I will rise up and seek thee. Sabi din sa awit. And so, ganun din sa buhay natin. Kung gusto natin makita natin yung plano na sa buhay natin, bangon lang tayo ng bangon sapagkat kahit anong mangyari sa buhay natin, if we are strong in faith, if we are strong in love, we are patient in the Lord, we wait upon the Lord kahit hindi pa binibigay ng Panginoon ating mga pinapanalangin, we still wait upon the Lord. We follow after God kahit mahirap ang buhay. In fact, sabi nga ni Steve Harvey, life is hard. But when life is hard, you need to work harder para mapagtagumpayan mo yun. Life is hard, but work harder. And you can still be victorious. You can still be successful in life. And then, number 3, the last part, ito po yung verse 12. Nasabi dito, I fight the good fight of faith. Lay hold on the eternal life to which you were so also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So number 3, the last part is letter F pa rin, is fight for your faith. Ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Kahit minsan nagkakaroon na tayo ng doubt sa buhay natin, para bagang 5 years na, 10 years na, hindi pa rin nag-grow. And then sabi nga yung mga bamboo tree, yung Chinese bamboo tree, and ang Chinese bamboo tree po ay bago lumago at itatanim mo sa ilalim ng lupa. And you need to nurture it, you need to cultivate it every day. Kailangan mo siyang diligin, kailangan mo siyang i-fertilize, and then didiligin mo. Alam niyo ba, bago lumago ang Chinese bamboo tree is 5 years bago siya lumabas sa ibabaw ng lupa. 5 years, you need to wait 5 years bago ito lumabas. Ganon din sa buhay natin. There are times that we need to wait until the plant will grow. The seed na itinanim ng Diyos sa ating mga puso ay mag-grow sa buhay natin. There are times na kailangan na tayo maghintay talaga sa Panginoon. Wait upon the Lord. Be still and know that I am God. Maybe ang mga tao nagtatanong sa buhay natin, ano bang mangyayari sa buhay mo? 1 taon ka na dyan, wala pa rin nangyayari. 2 years ka na nangyayari, wala pa rin nangyayari. 3 years, 4 years. Wait upon the Lord. Fight for your faith. Ipaglaban mo yung alam mo na ibinigay sa iyo ng Diyos, alam mo na ititawag ng Diyos sa iyo. Ipaglaban mo yung dreams mo. Ipaglaban mo yung yung vision na binibigay sa iyo ng Panginoon. You need to fight for your dreams. You need not only to fight for your faith, but to fight for your dreams, to fight for your goals. And sabi nga, even sa vision ay sa Habakkuk chapter 2 verse 2 is you need to jot down the vision. Kailangan nating isulat. Dapat tayo din mahilig tayo magsulat para hindi nawawala sa ating paningin yung ating mga ibinibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin nalilimutan para it is always refreshed. Even yung mga prophecy na ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi nga sa 1 Timothy chapter 1 verse 18, sabi na ni Apostle Paul kay Timothy, my child, I entrust you with this command in keeping with the previous prophecies about you, so that by them you might fight the good fight. Kung may ginagamit ang Diyos sa atin na may nag-prophesy sa atin that you will be like this, you will be like that, tandaan mo yun, isulat mo yun. And ako nakita ko na yun sa buhay ko, and meron akong testimony na maybe I don't have time to share, but I waited maybe 15 years bago nakita ko yung the fruit of my waiting upon the Lord. Nasabi na nag-prophesy sa akin is
I will bless you, and then your family will be saved. Ano sabi niya is, surely, slowly but surely. Yun ang sabi niya. Yun ang prophecy sa akin. Your family will be saved slowly but surely. Matagal nga naman ang pinag-intay ko. Bago ako na pumunta rito sa Terni to do the mission, I waited a lot. If I counted it, maybe 12 years. Naghintay ako sa Panginoon bago ko nakita na yung kapatid ko totally saved. Si Ate Marilu, yung namatay kong kapatid, ako natutuwa sa Panginoon because she is on fire for God bago siya kunin ng Panginoon. Maraming mga tao sa kanya ang lumalapit when people need the brothers and sisters, when they need the encouragement, direction. Hindi niya makita kung bakit nga ganoon Bakit may mga tao na gusto ng payo. Ang daming pumupunta sa bahay ni na Ate Malu at humihingi ng payo kay ate. Which is hindi pa naman siya gasino. So hindi pa so mature talaga na maraming alam sa salita ng Diyos. Pero nakita nila yung the purity of heart ng ate ko, and they ask for counsel, they ask for encouragement, they ask for direction. And so yun ang mga sinasabi ng aking mga no ako nag-stay sa Rome, yung mga kaibigan. And so praise God, my Ate Malu fight the good fight of her faith in God. And so tayo din, sana bago tayo kunin ng Panginoon is tayo din ay matatag na naglilingkod sa ating Panginoon. Like si Pastor Oji, yung ninong namin sa kasal ni ng Sonia, bago siya kunin ng Panginoon, sabi niya, Lord, sana pag ako ay bago mo kunin is I am on fire for God. And so ito rin ay nung kinuha si Pastor Oji, Ninong Oji ay Gallardo ay very on fire for God. And so my ate, and also gusto ko rin sana pag and inaalagaan ko yung aking sarili bago ako kunin, or tayong lahat bago kunin, bago mag-rapture. Let's fight a good fight of faith at matagpuan tayo ng Panginoon that we are doing our job, we are doing everything we do is in line with our calling. Everything we do is in line with our destiny, with what God planted or what God planned in us bago tayo likhain ng ating Panginoon. Alalahanin natin magagandang bagay, and then it takes a fight to embrace God's plan. It takes a fight to be who we really are. It takes a fight to be successful. It takes a fight to reach our promised land and our destiny. And so, sa ating lahat, before I close is, tayo ay like ng mga boxer, like sina Pacman, sina Manny Pacquiao. Hindi ibig sabihin tayo ay minsan nagkakamali sa ating mga decisions, or bumabagsak tayo. Sometimes is, we fail sometimes. But sabi nga is, in life we don't lose, we only learn. There's no mistakes in life. There's only lesson. So, as long as nakikita natin yung lessons in life, all of us is a victor. We are victorious in life. Hindi tayo magagapi at matatalo ng kaaway. We are more than conquerors. Hallelujah. And to God be the glory. At the end, kahit minsan tayo ay napapahiya sa ating mga nangyayari sa buhay natin, nakakahiya tayo sa kapitbahay, nakakahiya tayo sa pamilya, or sa simbahan, or sa mundo man, but you need to fight a good fight of faith, right? You need to have the right faith, the right mentality, the right you need to be strong emotionally, relationally, physically, everything. Lahat ito ay kailangan mong i-nurture para ito'y maging matatag. At when the trouble comes, you can stand in every seasons of life, whether it is springtime, whether it is summertime, whether it is an autumn time, whether it is a winter time. You can stand like an oak tree, like any tree that stands in every seasons of life. So, tayo din, we need to learn in life. To stand in every season. We can adapt, our body can adapt. Ngayon, nagsa-summer, spring, maya-maya magsa-summer na. Minsan, ano bang prepare mo? Summer? Or spring or winter? I don't care. What life brings, I will adjust. What life brings. Anyway, we cannot choose. Sana laging springtime. Sino bang ayaw?
Sana laging winter, sino ba? Sana laging summer. Pero you cannot choose life. Life is what it takes. Kung anong harapin natin, let's face it, it's not what happened outside that counts. What happened inside that counts. How we respond to life, that's what counts. Kaya ito ay kailangan nating i-apply sa buhay natin. And as I close, like my topic last time, si Joshua fight the good fight of his faith and led the people of Israel to their destiny. Maybe your fight is not only for your life, not only for your marriage, not only for your family, but it is for the church. It is for the community. Maybe it is for the nation. Maybe one day, who knows? Isa sa atin na nakikinig dito ay you will be the president of some community or the country kung hindi pa magra-rapture. Hindi natin alam. We cannot judge the book by our situation or by its cover. So sa ating ding buhay ay kailangan natin kung ano man ang maharap natin sa buhay. If you are like David, maybe ang mga tao hindi maniniwala sa iyo, but you need to be convinced of your calling. You need to be convinced of your anointing kung saan ka tinawag ng Panginoon. Fight the good fight of faith. Don't fight your brothers. Don't fight Eliab, your brothers. Fight your Goliath. Fight the right battle. And so as we close, tandaan natin itong mga bagay na ito, that life is a battle. Mananagumpay ka, mananagumpay ako, mananagumpay tayong lahat if we will flee from sin. And then after we flee from sin, it's not what we put up. Sabi nga, it's not about kung ano yung hinubad natin, but what we put on. That is more important. So follow after God. Follow the ways of the Lord. Follow after righteousness, follow after godliness, follow after faith, follow after love, follow after patience, and follow after one more is gentleness. Follow in all these things. Sundan mo yan, and hindi ka maliligaw sa buhay. You will be victorious. You will be productive, not unproductive, but you will be successful sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Pag ginawa natin to, and then when you are clothed with a right armor, with the right weapon. Sabi ng salita ng Diyos, that is the spiritual warfare. Put on the full armor of God, and if we have the full armor of God, we can fight the good fight of faith. Because you will not fight with your own mind, with your own self. You have the real sword, the real shield, the real helmet of salvation, the breastplate of righteousness. Kamot may ano masabihin ng mga tao, you will always be victorious. Marami pong salamat sa iyong salita, Panginoon. I pray in the name of Jesus, Lord God, na lahat na nakinig, Panginoon, pinalakas mo na iyong salita, Panginoon. Natanggapin namin, Panginoon, that life is a battle. Life is a fight. Ano man ang aming planuhin, Panginoon, we cannot measure. We cannot know what will happen tomorrow. But life is a fight. We will prepare ourselves. We will get ready ourselves. We need to put on every armor that we need: the righteousness, godliness, faith, love, gentleness, and patience. All these things, oh God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the belt of truth, and our feet with the gospel of the Lord, bringing good news to all people, oh God. Because when we are clothed with the right weapon, with the right shield, oh God, hindi mananagumpay ang kaaway sa amin, Panginoon. We can flee from every sin. We can rebuke any sin. Hindi kami, Panginoon. We will not embrace. We will not entertain any sin that is coming unto us, Lord God. But we will rebuke every sin. We will rebuke every temptation of Satan, oh God, and we will follow your ways. We will follow the ways of the Lord. We will just be so in love with you, oh God, that we cannot focus on any man, on any woman, on any temptation of the world.
Hindi kami, Panginoon, matutokso. Kagaya ng Panginoon, O God, na ang isang asawang lalaki hindi natitingin sa ibang babae. At ganoon din na sa isang babae, hindi nagtitingin sa ibang lalaki, because our life is so focused on you. Our heart is so focused on you. We will follow you, O God. And Lord God, so when the battle comes, we will fight the good fight of faith. At manalikumpay kami lahat, Panginoon. I pray in the name of Jesus, balutan mo ng ganitong katangian ang mga nakikinig. So we will be victorious and successful in our life. Pagpalain mo ang bawat nakinig, pagpalain mo ang bawat asawang, lalaki, babae, mag-asawa, pamilya, every churches, every communities, O God, sa lahat nakikinig ng Israel. Pagpalain mo, Panginoon, clothe them, O God, with the fire of the Holy Spirit, with the fire of God. Be strong in the Lord and in the power of His might, says the Lord. And Panginoon, balutin mo ng kapangyarihan mo ang bawat pamilya, bawat simbahan, Panginoon, O God, at ang bawat nasyon, ang bawat nation, ang Pilipinas, pagpalain mo, ang Italia, pagpalain mo, Panginoon, O God, ang Israel, pagpalain mo, ang Amerika, pagpalain mo, lahat na nagtataas ng iyong pangalan, Panginoon, every nation whose God is the Lord, be blessed. Blessed is the nation whose God is the Lord. Blessed is the family whose God is the Lord. Blessed is the church whose God is the Lord. And so, God, I believe, pagpapalain mo, Panginoon, ang lahat na nagtataas ng iyong pangalan. I pray, Lord God, for the unity and the knowledge, the wisdom of our government, President Rodrigo Duterte, patuloy mong pagpalain, O God, to be strong in righteousness, in holiness. Patuloy siya makakilala sa iyo. And the whole Philippines be blessed, O God. And ang Italia man, and then the whole world, for the glory of your name. Maraming pong salamat, Panginoon. Lahat na may COVID-19 virus and sickness, O God, I speak healing. I decree and declare healing in the name of Jesus. Saan man sila naroon, protect every doctors, mga frontliners, again and again, O God. The nurses, O God, the soldiers, the policemen, O God. Hanggang sa mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa, every barrios, O God, every cities and barrios, pagpalain mo, Panginoon. And we say, and we declare that this night that we have received your word, that everyone will have a victorious life for your glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. To God be the glory. God bless you all. Thank you, Lord.